Noong mga bata pa tayo, madalas tayong sabihan ng ating mga lolo at lola, "Huwag kayong maglaro sa likod ng bahay kapag sasapit na ang dilim. Huwag kayong mag-iingay malapit sa malalaking puno, gaya ng mga puno ng mangga." Akala natin, panakot lang nila ito para patulugin tayo. Pero paano kung ang matandang puno ng mangga sa likod ng bahay ninyo ay hindi lang basta puno? Paano kung may isang dambuhalang nilalang na may pulang mga mata ang nakatira doon at matagal ka na niyang binabantayan? Handa ka na bang pakinggan ang kwento ng isang kapre sa likod ng bahay namin? Sa likod ng ancestral house ng pamilya ni Jake sa isang liblib na baryo sa Cavite, may isang dambuhalang puno ng mangga. Sabi ng kanyang lolo, bago pa man naitayo ang kanilang bahay noong panahon ng Hapon, nandoon na ang punong iyon. Mataas, mayayabong ang mga dahon, at halos lumikha ng malaking anino na lumalamon sa buong likuran ng kanilang bakuran kapag sumasapit ang hapon. Bata pa lang si Jake, palagi na siyang pinapaalalahanan ng kanyang ina. "Jake, kapag narinig mo nang tumutunog ang mga kuliglig at 6:00 na ng gabi, pumasok ka na sa loob. At huwag na huwag kang iihi o magtatapon ng dumi sa ugat ng manggang iyan nang hindi nagpapasintabi." Noong una, hindi ito pinapansin ni Jake. Para sa kanya, isang normal na puno lang ito na nagbibigay ng matatamis na bunga tuwing tag-araw. Ngunit nang sumapit ang kanyang 15 kaarawan, doon nagsimula ang mga karanasang tuluyang nagpabago sa kanyang buhay. Minsan, kapag naglalakad siya sa likod ng kanilang bahay sa gabi, napapansin niyang biglang umiinit ang hangin sa paligid ng puno. Isang kakaiba at masangsang na amoy ng tabako ang humahalo sa simoy ng gabi. Amoy na napakatapang, na tila ba may taong nakatayo lang sa tabi mo at humihit ng sigarilyo. Isang gabi, bandang 11:00, hindi makatulog si Jake dahil sa sobrang init sa loob ng kanyang kwarto sa 2nd palapag. Ang bintana ng kanyang silid ay direktang nakaharap sa mayayabong na sanga ng matandang mangga. Nagpasya siyang sumilip sa bintana upang makalanghap ng sariwang hangin. Ang buong bakuran ay nababalot ng kadiliman. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng kaunting hugis at kulay sa paligid. Habang nakatitig si Jake sa malalaking sanga, napansin niyang tila may kakaibang hugis sa ibabaw ng isa sa mga pinakamalaking sanga ng puno. Isang anino na napakalaki, mas malaki pa sa 3 pinagsamang katawan ng tao. Inisip ni Jake na baka tumpok lang ito ng mga dahon. Ngunit nang titigan niyang mabuti, may 2 pulang liwanag ang biglang sumindi sa gitna ng anino. Hindi iyon ilaw. Ang 2 pulang liwanag ay mga mata. Mga matang nagliliyab sa galit at nakatitig ng diretso sa bintana ng kanyang kwarto. Kasabay nito, narinig ni Jake ang isang malalim, gumaralgal at mababang pagtawa na nanggagaling sa itaas ng puno. Hindi ito narinig ng kanyang mga tainga, kundi umalingaw-ngaw ito sa loob ng kanyang mismong pag-iisip. Binalot ng matinding panginginig ang buong katawan ni Jake. Mabilis niyang isinara ang bintana, ibinaba ang kurtina, at nagtago sa ilalim ng kumot habang basang-basa ng malamig na pawis hanggang sa mag-umaga. Kinabukasan, dahil sa sobrang takot at inis, nagpasya si Jake na putulin ang ilan sa mga mababang sanga ng puno ng mangga na malapit sa kanyang bintana. Kumuha siya ng itak at walang pasintabi niyang tinaga ang mga sanga. "Wala akong pakialam kung anong maligno ka, wag mo akong tinatakot,"
Bulong ni Jake sa kanyang sarili habang galit na nagtataga. Nang gabing iyon, sumapit ang isang kakaibang parusa sa kanya. 3:00 ng madaling araw, nagising si Jake dahil naramdaman niyang parang may pumipigil sa kanyang paghinga. Pagdilat ng kanyang mga mata, hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay at paa. Paralisado ang buong katawan niya. Isang matinding bangungot o sleep paralysis. At sa dulo ng kanyang kama, nakatayo ang isang dambuhalang nilalang na halos umabot ang ulo sa kisame ng kanyang kwarto. Ang balat nito ay kulay tsokolate na parang balat ng matandang puno, mabalahibo at may hawak-hawak itong isang dambuhalang tabako na nagbabaga. Ang pulang-pulang mga mata nito ay nakatitig sa kanya habang ang mabahong usok ng tabako ay ibinubuga ng diretso sa mukha ni Jake. Narinig ni Jake ang boses ng kapre sa kanyang isip. Mas mabigat at mas mapanganib kaysa noong una. Binawasan mo ang aking tahanan, kaya babawasan ko rin ang iyong buhay. Kinabukasan, natagpuan si Jake ng kanyang ina na nakahandusay sa sahig ng kanyang kwarto. Walang malay, maputlang maputla at may mga maitim na pasa sa kanyang mga braso na tila ba piniga ng isang dambuhalang nilalang. Nagpatawag sila ng albularyo at doon nalaman na nagalit ang kapre na naninirahan sa matandang puno ng mangga dahil sa kawalan ng galang ni Jake. Kinailangan nilang mag-alay ng puting manok at humingi ng kapatawaran sa paanan ng puno para lamang magising si Jake mula sa kanyang matagal na pagkakakoma. Nakaligtas si Jake sa sumpa ng isang kapre na nanahimik na nirahan sa likod ng kanilang bahay. Pero ang takot na naramdaman niya ay magiging permanente itong nakaukit sa puso't isipan nito. At diyan na po nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, mga giliw kong tagapakinig. Manatiling mag-ingat sa dilim at magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod at ito ang Takutan TV, mga kwentong katatakutan, kababalaghan at misteryong magpapakaba sa inyo sa bawat gabi. Ang pangunahing aral sa kwentong Ang Kapre sa Likod ng Bahay Namin ay nakatuon sa ating pakikitungo sa kapaligiran at sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. 1. Ang paggalang sa kalikasan at kapaligiran. Ang matandang puno ng mangga ay sumisimbolo sa kalikasan na matagal nang nandoon bago pa man dumating ang mga tao. Ang aral dito ay ang paggalang sa ating kapaligiran at sa ating likas na kalikasan. Ang pagputol at pagsira sa mga puno o sanga nang walang pasintabi o pag-aalaga ay nagdudulot ng pinsala. At ang kalikasan na kinakatawan ng kapre ay may sariling paraan ng pagbawi o paghihiganti kapag hindi natin ito nirerespeto. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapatayo ng balahibo ninyo tuwing gabi.